na. dun eh, di ba? Ayan na. Nandiyan na si Yusek. Exploration lang kailangan natin. Nasa linya natin, Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng. Magandang hapon po. Ay, magandang umaga po. Yes, Nawawala good ako. morning, Ma'am Weng and Joel. Ay, Good good morning po morning sa po. lahat na nakikinig sa inyong programa. Opo. Yusek Claire, ano bang balak ni Presidente after the 15-day publication period? Kasi sabi ho ng mga senador, dapat tanggalin kaagad. O hindi man, bawasan po yung excise tax. Ang impression kasi na nalilikha sa atin, parang si Presidente ay nagdadalawang isip pa kung anong gagawin niya after the requirement of the law na 15-day publication period. Wala naman pong pagdadalawang isip dahil siya mismo po ang humiling na isang emergency powers na batas patungkol po dito, no? Pero syempre po, hindi naman po ang Pangulo yung magdidesisyon mag-isa. Nandiyan po yung DBCC na magre-rekomenda, nandiyan po yung committee para malaman po natin kung ano po yung nararapat. Kasi pa iba-iba po nga po yung presyo ng produktong petrolyo. So, ang lahat po naman kasi na ginagawa ng Pangulo ay para sa atin. So, asahan po nila kung ano po ang maibibigay na tulong, ang pagbawas, pag-reduce na excess tax, yan naman po ang gagawin ng Pangulo. But definitely, agad po niyang i-exercise yung power na ito. Kapag ka po, within the bounds of law, at nandiyan po, at kumbaga yung period po ay na-comply naman, nandiyan naman po, at kung ano po rekomendasyon ng DBCC, yan po yung gagawin. Okay, pero sa ngayon man, hindi pa natin masasabi nga dahil maghihintay pa sa recommendation kung ang kanya magiging desisyon ay to totally suspend yung buong excise tax or kaltasan lang ito. Yes, opo. Kasi asap na po ay inaaral naman na po talaga. Okay, ma'am, may may mga binigay na po tayong ayuda, particular sa transport sector tsaka sa ating mga magsasaka. Pero may mga hiling din po na magbigay ng ayuda para sa mga minimum Yung wage earner. Ano ba ang balak po ng gobyerno po doon? Sa ngayon po, titignan po yan kasi hindi man siguro cash assistance ang ibibigay. Nakita naman po natin kung ano po yung mga programa ng gobyerno. Nandiyan po yung libreng sakay, nandiyan po yung 50% discount sa MRT, LRT. Nandiyan po yung yung 20 pesos na bigas. So marami pa pong tulong ang gobyerno na hindi naman po masasabi agad na cash assistance. Kasi alam naman po natin kung ano po ang budget ng gobyerno. Kailangan po talaga itong balansihin. Dahil hindi naman po kailangan na kumbaga maubos lahat ang pondo natin sa pagbibigay ng ayuda dahil sa cash assistance, no, what I mean is cash assistance. Because marami pa po tayong dapat na asikasuhin. Ang gobyerno po ay hindi lamang po transport sector ang dapat natulungan. Isa lamang po ito. Marami pa po. Nandiyan po yung OFWs. Nandiyan po yung kung paano natin mapapababa ang presyo ng produkto. So marami pong dapat asikasuhin ng gobyerno. So lahat po tayo dapat na sabi nga ng Pangulo, walang maiiwan. So lahat po tayo ay dapat na mabalansi po kung paano tutulungan ng gobyerno ang bawat isa. May ibang tulong sa minimum wage but definitely wala pa yung cash. Yun ang Wala pa malinaw po sa ngayon. Opo. Yes po, kasi inuna po talaga ang transport sector kasi directly hit po sila nitong pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo. Okay. Ma'am, ang gobyerno ba kampante pa rin sa supply ng ating langis? Kasi kahapon, may dumating na Russian crude. Meron. Pandalawang araw lang yun eh. Meron sa isang private company pero dumating din yung in-order ng PNOC no? ng gobyerno natin. So, sa ngayon ba, ma'am, hindi ba tayo kinakabahan sa ating supply? At meron pa rin ba tayong mapagkukunan ng supply ng langis? Sa ngayon po kasi nakita po natin kung paano kumilos ang gobyerno para po patuloy po yung supply ng produktong petrolyo sa atin. At yun po kasi ang gusto ng Pangulo. Tayo naman din po ang inuulat ni Secretary Sharon Garin, pati nga po ang DFA, Secretary Tess Lazaro, ay talaga nakikipagtulungan na rin para malaman natin kung saan makakakuha ng supply ng produktong petrolyo. So, whole of government approach po ito. So sa ngayon po ay hindi naman kinakabahan ang ating gobyerno dahil patuloy po ang pagtatrabaho ng ating mga ahensya ng gobyerno para po hindi lang mawala ng supply ng produktong petrolyo. Sa totoo nga po, hindi ito natin dapat na pinoproblema kung hindi po nangyari sa Sigalot sa Middle East. Pero wala po tayong, kumaga hindi natin kontrolado po ito. Ang tanging lamang pong gagawin ng gobyerno dito ay magsikap na ang supply ng petrolyong produktong petrolyo ay tuloy-tuloy po para sa ating bansa. Kaya, kumbaga,
hindi lamang po dapat gobyerno po, lahat po tayo magtulungan. Kung ano pwede matipid nating lahat, tipidin po natin. Kasi yung supply, nakikita niyo po, talagang pinagsusumikapan. At kung dati kampante lahat tayo, dahil walang problema, but because of the crisis in the Middle East, nangyayari po ito. So lahat po tayo talaga dapat magtulungan Yun dito. nga ang yun nga ang gusto naming itanong sa inyo, yung pagtutulungan. Hiniling ni Presidente sa atin magbayanihan Mhm. at hiniling na rin niya sa mga taga-gobyerno na magtipid. Pero Mm. ma'am, may nakikita pa rin tayong mga nagko-convoy-convoy sa kalsada, Oo. ma'am. Convoy na maraming Maraming sasakyan. sasakyan ng mga taga-gobyerno. Although hindi naman Mm. sakop ni Presidente po yung legislature. Karamihan po sa mga nakikita natin, kundi ba nakapula ang plaka, Mm. naka-8 ang plaka, ma'am. Ang lalaki Mm. ho ng sasakyan. Ano ba ang malinaw na directive ni Presidente dyan? Dito sa pagtitipid, lalo na sa gobyerno para makita naman ng taong bayan ng gobyerno Para sumunod nagtitipid kami, ma'am. para kami sumunod. Yes, hindi kasi ganito yan. Siyempre, sa ehekutibo, yan po ay malinaw naman Mhm. sa parte ng executive department. Mm. So kung ano po ang gagawing pagtitipid at nadinig naman po natin sila, 'di ba? Tumutulong naman din po yung House of Representatives. Sabi po nila, magdo-donate nga daw po sila ng kanilang mga sweldo. Maganda pong gesture 'yan. Para po makatulong sa ating pamahalaan. Kung ano pa po ang kayang itipid ay mahirap naman po magdikta. Alam naman po nila kung anong nangyayaring krisis sa Middle East. Mhm. So, ang supply natin hindi na kumbaga hindi na pwedeng laging nandiyan lang. So kailangan na pagsumikapan lang talaga na magkaroon tayo ng supply. Hmm. So kung ano kayang itipirin, matipid. Iwasan yung mga yung mga team building, out of town, Mhm. na mga biyahe. Kung hindi importante, hindi naman natin masasabi na huwag kayo pumunta kahit out of town, yung pala importante ang kanilang mga gagawing tungkulin doon. So yung mga kaya namang work from home, Mhm. baka naman pwedeng work from home na para maiwasan na rin po yung pagbabiyahe. Ma'am, sa ngayon po nasa ilalim tayo ng State of National Energy Emergency at ang sinasabi may poder na si Presidente ngayon para gamitin ang kanyang kapangyarihan para magtakda ng price control. Handa po ba ang Presidente na gamitin yung kapangyarihan na yon? Actually, ganito yan Ma'am Wenga. Opo. Siyempre, sa bawat kilos po ng Pangulo at sa bawat desisyon, Mm. hindi lang sa isang sektor ang dapat na tinitignan o Mm. papaboran. Kung ano po ang nararapat para sa bansa natin Mhm. at hindi naman magkakos ng anumang confusion at maaari pang kaguluhan, yan po ay gagawin. Tungkol sa price freeze, Yes. pinag-aaralan po yan dahil sa totoo lang po, kapag kami oil deregulation law, alam naman po natin na tali ang kamay ng gobyerno. But because Mm. of this energy emergency, titignan po natin kung hanggang saan ang pwedeng gawin ng gobyerno Mhm. na hindi naman din po aaray ang Mm. nasa oil industries. Mhm. Mahirap din po na mismo ang oil industries ang umaray at hindi makayanan, baka po mas malaki ang maging consequence, Mm. negative consequence nito para sa kabuuan natin, sa buong bansa natin. So dapat po ito meticulous ang pinag-aaralan kung kailangan ng price cap or price Mm. freeze. So ang isa na din pong ano ba, napapag-usapan, baka daw po halimbawa kung hindi man mag-price control Mm. dahil nga kailangan sinusunod natin yung pricing sa world market. Hindi po ba, imposible po ba sa ngayon, Yusek, yung subsidiya sa langis? Ngayon po, tandaan natin po ang Mm. dami na po kasi natin sa ngayon talagang inuuna na tulungan. Mm. Nandiyan po ang transport sector. So mga cash assistance po ito. Mhm. So titingnan din po muli natin hanggang saan ba natin kaya pang I-stretch, oo. i-stretch, no? Mm. Yung maaaring gawin ng gobyerno dahil hindi rin po mahihirapan din po ang gobyerno kung mauubusan naman tayo ng pondo, baka hindi na tayo makakilos ng para sa lahat, di ba? Mm. Maubusan talaga tayo ng pondo. So, lahat po ito na sinasuggest po ninyo, sabi nga ng Pangulo, nothing is off the table. Mhm. So lahat po na suwestyon, kung kakayanin po ng gobyerno, alam naman po natin ang Pangulo at ang pamahalaan ito at ang administrasyon, Mm. lahat ng kakayanin po na abot kaya, na naaayon sa batas, yan po naman ay gagawin. Yung 20 billion, ma'am, na pondo na binigay ni Presidente para bumili ng langis, ano ba yan? Ibebenta ho sa taong bayan, sa mga consumer at a discount? O paano? Kasi kahapon nakausap namin si Secretary Garin at the very least siguro, baka daw at cost, no? Oo. Ibenta ng gobyerno. Mm. Ano bang balak ni Presidente dyan? Anong mechanics nitong pondong ito?
Actually, kung ano lang po yung sasuggest ni Secretary Sharon Garin Mhm. at kung ano po yung nararapat, hindi po ako makakapagsalita kung kinakailangan na may discount ito at kung ang sinasabi po ni Secretary Sharon Garin ay at cost para hindi naman din po malugi, no? Hindi po Mm. ang gobyerno po kasi parang alam ko parang sa pantulong din po ito sa mga oil companies, kumbaga buffer stock na meron. So, kung at cost dapat para hindi din po malugi ang sino man, not the government, no? Kasi ang gobyerno hindi man po kailangan kumita diyan, eh. Mm. So, yun po, muli, kailangan po itong busisiin kung paano po ito maipapasa sa ating mga kababayan. Okay, ito na lang ma'am kasi palagi natin naririnig na dahil sa all the regulation law, tali talaga ang kamay ng gobyerno dahil nandiyan ang batas na yan eh. Itutulak po ba ng Administrasyong Marcos Jr. ang pag-amyenda? Kasi yung iba gustong ipa-repeal. Pero at least yung Mm. pag-amyenda doon sa mga sobrang restrictive na mga provisions ng all the regulation law para magkaroon ba ng elbow room ang gobyerno na makakilos lalo na pag emergency times katulad po ngayon? Mm. Actually, oo 'no, talagang talipolo talaga ang pamahalaan dahil nga may oil deregulation law. Sa pag-amyenda, siguro pa Ma'am Weng and Joel, kung ano man ang gagawin po ng Kongreso na provision sa pag-amyenda, kailangan malaman ng Pangulo kung anong dito. Kasi mahirap po nga sa ngayon sabihin na, oo, Mhm. aprobado ng Pangulo ang pag-amyenda, tapos hindi po nakikita kung ano yung provision na iaamyendahan. Mm. Siguro kung mapapakita po nila kung ano yung mga provision na dapat amyendahan, yun po ang aralin ng Pangulo at ng economic team kung ito po ay nararapat at kung ano po ang nararapat para sa bansa, ayan naman ay sususugan ng Pangulo. So in short lang ma'am, bukas kayo doon sa possibility na maamyandahan ito at mabigyan kayo ng dagdag kapangyarihan to regulate the oil industry. Opo, kailangan po kasi kung kinakailangan po yan para mas gumaan ang nararamdaman ng bawat Pilipino Mm. at ito'y makakabuti sa lahat, okay naman po ang Pangulo. Okay. Alright. Secretary, salamat sa oras. Thank you, Mama. Good morning, Undersecretary Ma'am, pa lang po. Ay, sorry po, Ma'am. Na-promote. Pinomote ka na namin. Yusek, salamat. Ma'am, thank Good you. morning Good morning po. po. Salamat Thank po you. sa inyo. Thank you, Salamat ma'am. po. Si Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, mga kapuso,